Okay, may God add more blessing upon reading His holy word. Let's pray. Heavenly and amazing Father, thank you, Lord, for everything that you've done to us. You're a great God. You're a wonderful God. You're a great provider and a great protector. Lord God, thank you for pulling us in the mighty clay in the darkness, getting us from the darkness. And thank you, Lord, for you are our God. We come humbly before you, asking for wisdom so that we can understand and ponder your word, Father God, your message today, that we know and we believe that this is your word. You are talking to us right now because we believe it's found in the Bible that 2 or 3 people are discerning to be with you. You are there, our midst. Father God, thank you, Lord, and elevate our spirit and soften our heart so that we can accept whatever things that we can hear or can hear your message, Father God. And Father God, cleanse us by the precious blood of Jesus Christ so that we will be white as snow and clear as glass. And we are worthy to receive your word. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, the body. The body is Jesus calls us to follow Him with radical obedience. Last week, na akong na-sermon. As we partake or sa ako ning wali itong dito sa akong simbahan na nag-Lord Supper so wala na ko papa. So he said here that we should remember His sacrifice and He carried the cross. So now He asks us to carry ours for Him. Okay, Jesus says, whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Found in verse 27. He's not sugarcoating. Ano galing ipalamian mo? Tangan mo ka lang, kung nagpaan ba, kung paan pa na tabang, tangan sukar ba, sukar na may margarin, kalami kay kanon. Wala mo ipasakay-sakayan sino, wala mo ipalamian sino, but He is directing to say to you, to us right now, that we will follow Him, whatever cost. Following Him comes with a cost. So, hinatag ang iyang grasya, ang iyang ihatag, ang iyang kauglingon para sa atong mga sala. But if we will follow Him with a cost, why? So, we will explain that one. We will exegete that one, expose that one in the following verse. The crowd's expectation is what? Aning panahon na, a large crowd, diba? Sa verse 25, a large crowd follow Him. So the crowd's expectation, they thought following Jesus meant power, prosperity, and popularity. Power means to say that isunod na ka kay pagtuon mo kung naa ka, ma-disciple ka niya, o ma-learner ka niya, o ma-amigo, ma-kumpare ka niya, na connection. Diba? Connection, power. Kuha na ka ba? Napaw na kang tao. Just like the lawyer, the scriber, sa atong sermon from last week, naniingon siya, I will follow you anywhere you go. Ingon itong law of the scriber, what we call that, the scriber of the law of Moses. So, ingon si Jesus Christ nga, if you want to follow me, take up your cross and follow me. So, may tabo, naibaw ang Ginoo gyud sa atong deep in our heart. Kumingon kag, I will follow you, nahibaw ang Ginoo kung tinarong ba, pure ba imong intention, or you have a self-vested interest. Kay kato siya, abogado ko siya. Sa ako nang gingon, katong abogado, kung sa mga abogado, abogar, kung makay kwarta, at tugas pao, yan di ka guilty, may iwan nga pao. Guilty lang, di guilty para nadira, di ba? Pero kung nakay kwarta, yasadaan ka,
ipalutaw nga di kasadan. Di ba? That's it. Di ba mga mga abogado, niya pagkuman naa sila yung mga siguro nakita sa Ginoo nga ang katong abogado na invested interest nga tili niya. Kung sa itubag ni Jesus Christ atong scriber, the Son of Man lay down his head without the pillow, di ba? Boxes are holes. Walay balay kuyan. Niya mo follow ka nako. Mauto ang padayon ng ang abogado. Ang usapod ka tao niingon ang reason out na unsa man na I will bury my father. Niingon Jesus Christ, let the dead bury himself. Diba? Karon diri with power, prosperity, kung nata like just Judas Iscariot. Diba? Si Judas, pag yabot ng perfume at ng babae, si Maria, ingon si Judas ng sigsunti. Isa to? Kalaskat. Mahal kayo ang perfume. May pagbabaligyan ko na to. Kay nag-apa sa prosperity. Iya popularity, kay popular na si Jesus na panahon na. Daghan sikatan, daghan kayo nanunod niya. So, they thought na kumusunod po siya, ma-disciple siya ni Jesus Christ, sikat siya. So, na pwede na siya mga artista. No? Everything, tanan dito. But ingon dire, Jesus reality check. He says, count the cost. Are you ready to leave everything for me? Just like the fisherman. Ang fisherman, si Pedro, isa pa. Si James, si Andrew, si John. Ang ingon, follow me, gibiyaan ang ilang pangwarta. Diba? How much money ang ilang iwagtang? Katong kadaadlaw sa ilang pukot, diba? So, ilang ingon sila mingonda. Ni kondisyon sila na bakit siguro nga natin makaunya, natin magpagkadya, na natin natin magkuyog na mo ni mo. Pero wala, ibihan nila, ni kuyog sila. So, makita dyan natin na kaning radical obedience ang buhaton sa usa ka tawo nga mosunod sa Ginoo. Na ay cost. Kung sa'yo cost, ay balon. Okay. Ay presyo. Okay. Here, he's saying that following him isn't a casual thing. Dili na yun ng banjing-banjing la or yun pa-social o pa-cute ng pag-follow ni mo, pag-follow niya o ni compliment ka lang ni Jesus Christ. Or it's an obligation why I'm here because I'm here in House of Hope, I will follow him. But kung magawas na ka, ingalik, sunod na balik sa maskara, kuha din sa maskara niya. Ingon nila, somebody catch me. Stop me. No. Somebody stop me. Kaya wala nga, nagbaskar na rin katutong so subok. Mabutan nila. Pero paggawas, kuha ang maskara. So, here, it's what is that? Commitment. To the end. Kung sabi-sabi na, commitment to the end. Antod sa kantoran na kuhaon na ta Ginoo. So don't you worry, kaya kapit na kuhaon Ginoo. Ano yung mga science, gubat na. Di ba? Kung sa kabumba lang sa nuclear, bang! Capture na ta. Kuhaon na ta Ginoo. Kapit na. Nanak may mansion makita dito sa langit. Ay, naku, Benjamin Basil, mansion. Rookie Cabalonias. Libre! Ada kay mansion bagay, dapat kay mansion abot ng rookie dito. Hasta si Juan, si Christian D. Di ba? Kasi, mag-abot na dito. No? Kailangan mo mag-abot na dahil tatay mansion dito. Wala may problemang auto dito. O gasolina. Nagdugol naman tayo. Hindi naman takapuyon doon sa langit. Nanantay uncorruptible bodies, no? Okay. Surrender. Carrying your cross means, carrying your cross means surrender. So we have to surrender all. Everything. Letting go on your own plans and will. So, kung
ang plano na ito at may surrender at itong will. Kinsa na may magplano sa itong kinabuhi? Ginoo. Why? Because in Jeremiah 29 verse 11, kung saman, I have the plans for you, not to harm you, but to give you future. Hope and future. Pagkanindot niya, ato yung iporsige ang atong plano na tawanon. Yan na sa Proverbs 16 verse 1. Kung sa may natin sa Proverbs 16 verse 1, masabi niyo, kinsay na. Proverbs 16 verse 1. The preparation of the heart in man, the answer of the tongue is from the Lord. Di ba? Ang tanaw nimo, preparation nimo, nga nindot, pag tanaw nimo sa imong plano, nindot, pero ang final na answer, final decision is from God. So we should have to surrender and let go all our plans and will. Number 2, sacrifice. Carrying your cross means sacrifice. Being willing to give up things for Jesus' sake. Kung sa may sacrifice ano? Pamilya. Di ba? Ingat mag-Ginoo. If you love your father and mother, brothers and sisters, and you yourself, you cannot follow me. Di ba? So, unahon yun siya. I-sacrifice na sila. Why? That thing, or that person, that people, bisa kita, we are a creation of God. Di ba? He's the owner. He's the one who pays the sin. Atong kinabuhi, na-reunited ta, nabalik ta tungod niya, Jesus Christ. So siya na ang tag-iya. Dili kita sa atong kinabuhi. So we don't have any kaning tawagan kaning right na or authority to make a decision of ours, diba? Kaya siya na may tag-iya. Panlitan ron, ako yung mulukat sa imong ibrinda. Isa may tag-iya ron, nana. Diba? Ang naglukat. So, nanay, karapatan ang naglukat na supposed to be, may one hops. Ayaw ani, kung gusto ka ni, ayaw lakaw. Gusto ka ni, mabalik na yung akong iprinda mo. Di ba? Makakontrol na siya, pero Jesus Christ or God loves us, He gives us the free will. Di ba? And don't think that we are the owner of our life or our body. So, number 3, carrying your cross means, sani? Obedience. Obedience means following Jesus even when it's tough or unpopular. Bisag lisod, we should follow Him. And na siya right. He is worthy to follow, to be followed. Di ba? Naagyod siya ng authority, nato. Even it's popular, it's unpopular. Kaya kung follow ka Jesus, daghan mo ingon mo, umidyahan ka. Diba? Umidyahan ka. Anong ingon ka, anlitan, makitaan ka sa imong mga kaberks. Diba? Yan, di na ka mo suyok, or di na ka mo inom, or di na ka mo sugal. Ingon mo mga amigo. Sa may naisultin mo, kung matungwak na yung relasyon kino, nang mapakasabot sa tino. Sumugod ka, nabuang na ka. Nagayabag na ka, di ba? But if they know the truth, kaya nakabawa naman ta mismo. John 14 verse 6. Sabi ni John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father but except me. So, naibaw na ka. So we have to choose. Arin ba ta sa atong bisyo? Arin ta sa atong barkada? Or arin ang Jesus Christ? Di ba? So, muna na we have to choose right now. This today, no? Even it's tough. Bisag lisod. Bisag iglakaw ni mo dire. Magigay mga hungingiyong diya mga pili yun ang Ginoo. Ayaw yun kalimot sa Ginoo mga brothers. No? Amen? Amen. Okay. Kinsa may mag-home libra karon sa bato? Karon. Ugma. Ayun, home libra kayo sa season B. Yan sa bodyguard na yun. Ay, bodyguard, ay mo tanaw, ay mo ana. Ayun yung pala. Ay, naano may usahay na niya itong mga naibawaan sa atong pagkabisyoso sa una, manipulatin kita.
Okay. You know, I know that Christianity is is doing well. But nagibaw yun. Kaya tao naman na, di ba? Ang ginoo naman na ibaw. So we will pray for you. Kinsa ba mo humlit? Ikaw. So, o niya, it's a reminder to us na mugawas kalita, we should follow Him. We should not barter or exchange Jesus sa atong mga bisyo, sa atong mga mga pleasure, no? Kay pleasure sa kalibutan is only a temporary. Di ba? Okay. Think about it. Jesus didn't say, follow me if it's convenient. O, klaro kayo nila, mag-ingon si Jesus na sunod mo na kung komportable mo. Ha? Komportable mo. Nag-ingon siya na He said, carry your cross. It's a call of to radical discipleship. Anay ka nang ikan yun sa tawag nila siya, ikan niya. The bone marrow yun na, soon yun. So, muna nga, di yun nato, duwa-duwaan ang atong pag-yes sa Ginoo, pag-relasyon sa Ginoo. Why? Ngayon, ingro, gisudan na yun, kung pumapalo ta, anong dili na pwede na bersipan-sing na 50%, 50-50, 50-50. Ngayon, nga na-cost. Kay, we know, nga sa ako nang ingong sermon tunyagi, it is not a loss, but it's a victory. Kumupalo ta niya, 100% victory ang atong makampot ay madawat, kadaugan. Natay paglaom na madaugon ta. No? Paghuman. Here, we will expose 27 to, verse 27 to. Verse 27 ni, follow your verse, diba? Balik na sa 27. You cannot be my disciple unless you carry your own cross and come with me. In 28, 29 to 30, then suppose one of you wants to build a tower. What is the first thing you will do? When you sit down and figure out how much it will cost, and if you have enough money to pay for it, or otherwise you will start building the tower but not be able to finish, then everyone who sees what is happening will laugh at you. Okay. Ang exegete sana, ang pag-expose na atong pagawson sa pulong, ang pulong yun ang mag-explain na to. Jesus is painting a picture of radical commitment. He's saying, if you're going to follow me, don't just jump in. Klaro kay niya, nabili din ka. Paray mo ba? Si Peter? Inom mo Peter? Pedro ba? Pagkita niya, nanlakaw sa dagat si Jesus, di ba? Kung saman, isibido kayo. Kusunada kayo ba? Ingon ba siya? Pangingita pa siya assurance, di ba? Jesus, ikaw na. Command me to come with you. Di ba? Mauto ningon Jesus Christ. Sige. Ano yung Pedro? So, ambak din siya. Ambak din sa barko. Command. Nakabot siya dito ba? Ano? Slaud siya. Drone siya. Kay wala yun ang iyang commitment na tarong. Karang kuhan ka ba? Kanang gara ka ba? So, kung commit yun ay ka, dili ingon nga dili diretso ta mo ambak. Kaya mo na nang pupusta, isa kayo sugaron din. Di ba? Pupusta ganita, bakaran ito, sa putik pa ba? Di ba? O blackjack ba ron? Sa ba ron? Player banker. Di yun ka bubuhi sa kwarta dito, di ba? Lagi kayo paluhon na sa tawagan na. Pattern, di ba? Imo ginastudyuhan. Ha? Studyuhan nyo na di mo.
Sweet to gano. Sige, pre. Oh, nasa una mga background na ba? Ganmay rin ako postagot, kaya mga rectangle na mga shapes ba? Yeah, mau na nga, ibog yung estudyante, ipusta ni mo, mula ba yun kasi mo, imong kanta, di ba? So just like this, di ka mo jump in, kay ano, mula ba yun ka si Jesus? Nangingon din sa 28 na, you have to plan or calculate and prepare. Why? Ganong example na ni Jesus Christ ang tower or building. Ano man? Kay dili lalim nga kung si Jesus Christ ang imong ipalo, just like anang nagbalo ka niya o galing-galing lipon na bato. Ang kani si Jesus Christ is the living stone, the cornerstone. So dili basta-basta nga mopalo kaniya, magdala kang imo bato, wag imo kong tower, maguman matumpag ra. Wa kita na manang poste nga ampaw, ya kutingan, sugar kutingan na og kanang nindot kayo. Pag ito hinumdum mo ato pag linog sa bugo, nakita sa City Hall sa bugo. Pagalinog napakpak ang masilya. Ang yun sa to o finishing. Pababa nakita ang ampaw. So dili likon. Pero kani if you will follow Jesus, likon kayo ni nga bato si Jesus Christ. He is the chief cornerstone. Now that is why we have to have the cost to follow Him. We have to count the cost. Know that it might mean giving up everything. Atong yung yatag tanan. We have to plan. So, plano. Karon, tuon mo sa Bible study, kanang Bible, di ba? Nakita o naibawan yun ninyo ang tanan o tinuod. Kinsay tag-iyan na to. Di ba? Si Jesus Christ, Ginoo. Di ba? Kinsay matarong, kinsay tinuod, o kinsay agianan, kinsay nagdasa Yahweh, si Jesus Christ. Di ba? Naiplano siya nga dili ta niya i-hard. Di ba? Niingon ang promise ang Ginoo nga, if you will call me, I will answer you and give you things na you didn't expect. Inya pagkuman, ni promise pa dito, if you will meditate day and night, sa Joshua 1:8, kaming yun. And you will be successful and prosperous. Planuon, yun ba yun ba? Ari ko, diri ko kalibutan nun. Ari na, kung ako ba, ari na kung Jesus Christ. Kay forever, di ba? Sa kwan, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Aray kung Jesus Christ, di ba? Everlasting life ko ni Jesus Christ. Aray kung distributan nun, sa meeting mo Pablo, ang atong panik madugtara. Di ba? Gutom ra ni sa yuta. Kung atong ipalabi ni, sigurado, kung sa mali, palambin na ito ang atong yuta, o atong panit, atong flesh, atong kalagwa, kung sa may metabo na ito, forever, atong sa hell. Kung sa may na dito, gnashing of weeping. So, antos, pag-antos. Di ba? Mauna ni Pablo, ni-advise si Pablo na ito, na encourage yun, ni Pablo, na unahon na ito atong kalag. Kaya unahon na ito ang kalag, whatsoever happened to us, sigurado na naatan dito sa langit. Amen? Kaya hindi lang takaingon na bastante pa ko ron, pastor, karang dawa, okay naman ron, basko pa mo ko, matanon pa mo. I will still years to count. So, enjoy sa mga kalibutan nun. Hindi rin naman kasiguro. Di ba? Wala kayo magbaon na tayo sunudan, no? Di ba? Lagi bata ikuha na, di ba? Naray inana, di ba? Hindi ka magbuhat sa itong oras.
Kay, wata kay bawasan ng oras. To tell you frankly. Bisan pag matuog ta. Bisan pag napatas ka silyas, dagan din na itamo, namatay na. I-CR siya, di ba? Pagputong lang niya, wala siya. Bumba. Pagkatuog niya pa, wala siya kamata. Dagdan din mga instances na gikuha siya, gawa siya preparation. So na, we have to prepare. We have to prepare. Para kita, ngayon ta, nga mingon nga anak sa Ginoo, ikuha sa Ginoo, sugaton na niya, mingon ng Ginoo, well done, my faithful servant. Diba? Puyog ta. Sugaton ta, puyog ta. Dito sa langit. Tindot kayo. Okay? So, calculate. We have to calculate. Calculate na itong kinabuhi na ito. Arita din sa kalibutan nun. Mayo kani. 1 plus 1 equals 0. 1 plus 1 din sa ni Jesus Christ equals 2. Diba? Advantage si Jesus Christ. Amen. Amen, di? Amen. Hallelujah. Okay. Prepare. We have to prepare. Sa ako nang iwan, we have to prepare para ikuha niya. Preparado na ta. Kung sa kuwan pa, monarga tao ka ng laing lugar, natay visa. Check. Natay passport. Check. Imong luggage. Check. Preparado na ka ba? Di kami ngon na, lululot, tema. Mag-cramming na. Preparado ka. Pagkabot dito, kita magka buli-buli o sa tawagan ni, pagmapa. Ato kin maninting kinabuhi. Okay, verse 31-32, naghisgot po siya nga, ang king, wato gubat, you have to consider all your resources and strategy. Kung gamay ra ang imong tawagan ni, mga tao, imong kontra, ang usakari, dagang tao, magtigubat ka di. Magtigubat ka? Kansi! Hindi! Labi na ang tanawag, mga tao. May mga magkabahala, di mga tao, yes, king! May dua ko di mga uwaga. Sige, magkikaaway ka, king! Kontra mo, nangingin niya, nagkugin pa rin si Francis ba, rin si Names ba, rin si Rookie, nagkugin niya. Kita din mga ano, sige no, aduki! Akan kakalari, si Romingo, di ko kari. Na! Gamay rin si Piat, ali! Diba? Mag-negosate na lang ang hari. Tabla, mingon na ta, peace na ta. Diba? O na igingon, Ginoo, nga we have to prepare, we have to consider our resources. Kung sa may resources na no, kung sa may resources in Jesus. Tanan, diba? Aring kas kalibutan, temporary. Diba? Dahil Jesus Christ permanent, ari ko Diyos permanent ko eh. Diba? At sa kalibutan nun ng kalipay. Kalipay dito, kadiyo ta kayo, huwag tam, kalita mo ka. Alam mo, gilid mo rin baba. Yan kung magmariwala, bisag may kataon nun. Katawal galit. Yan ay, mag-drop ito, may drop up. Sabi na mag-drop ka niya, ang tama mo ka ng maputol mo. Diba? Matikay ba? Temporary. Matikay kalipay sa kalibutan. Malingaw lang kita, pero nabaw kita, temporaryo. Diba? Aris po yung Jesus Christ. Tapos na-affirmate lingkod. Ano pastor, anong ibawang ka? Kuyog na mo niya. Isang na pa ko din is kalimutan ka ron. Kuyog na mo niya, Pirmi. Diba? Ampo ko sino. Financial breakthrough. Lord, financial breakthrough na ko, Lord. Kaya bawag ka kung sa akong problema. Kung tracking ka, na nangaguba ako mga track. Karon mo, pigwi income. Contract. Karon, He answers us. Diba? Niingon sa akong ikuptan na verse, sa akong verse sa una, Romans 8:28 sa una. Karon, sa akong verse, John 15 verse 7. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you want, I will give it to you. Akong want, akong needs, akong pangayon niya. Tubag ko. Because God is an answering God. Financial breakthrough na ko. Karon last week,
Amerikano. Wala gitabot 1 million, pero gitagaan ko 875,000. Pa! Right there sa lamisa diyan sa somewhere in mall. Doon sa bangko. What is this? Di ba? Dili na siya bulatik. Inuod na. Ayun na yung tugkaran yung nangyayakap sa 875. But God answers prayer. Makaingon yung God, inuod yun. Inuod yung answer ng Ginoo. Ha? Mau na, ayaw din mo pag lose hope. Pandikan di pa maabot ron. Dugay, gulbugan po, sige po. But I still hold the everything na niyang mga promise. Kanang yun akong gikuptan dyan, 15 seconds. Yan, pagtawag ko na sa bangko sa Maybank. Tanaw ko, pila ko kwarta niya. Nga, sa akong kuhan ba, nga ako'y mga investment po. Pila ko kwarta niya. Anak ko ng ang ahinti na ko. Sir, more than happy yun. O ba? Bawal ako ng more than. Bawal ng more than. Cents na ko yata ko, thousands lang. Hanggang hundreds, 100,000 sa kong bawal. Okay na. Okay na sir. Ito na ko na. Adi, pirma rin ko hapon. O. Isa may magtuo nga na pa di ko ito sobra dito sa Maybank. Buwan, na itubo ang akong investment. Yan sila may akong buwan, trabaho. Mauna, ang Ginoo dili mamakak. Ladies and gentlemen, ladies na ino, mga gentlemen, tinuod di mamakak ang Ginoo. Mauna, we have to follow Him, whatever the cost. Kaya sigurado ang sukli sa imong ihatag na cost, imong kinabuhi, ang sukli na ihatag niya, mas grabe nga sobra pa sa imong tibuok, ihatag. Amen? Okay. The point is, following Jesus is a big deal. It's not just a casual and something I'm a Christian or I'm a son of God. Oh, nagre-relasyon sino? Dili rin na. But you have to. Nasa, kung saan, Galatians 5:20 to 23. Ayaw ng 22, kaya fruit of the Spirit. 9:23. Kung saan 23, kanawa. Kung saan katapusan niya 23, 5:23. Self-control. Di ba? Self-control niya. Pagpugong sa imong paglingon. Tanang mga imong gusto sa flesh, dili mo ihatag tanan. Dili mo ihatag. Self-control. Mga ginadili. Kung sa may ginadili, mga taon nga dako, gluttony, di ba? Mga matsada ng tanang dili gusto sa Ginoo, imong hugnan. So, mauna. Okay? So, may imong galing anak ni Kristo, ang imong lakaw, tinalnan na ay sa iyang according sa iyang purpose. Not sa imong purpose. Di ba? Your will be done, di ba? Ingon mo Jesus Christ. Lord, take this step, but if this is your will, di ba? Akong buhaton. Inana ato ang unta, ang atong prinsipyong buhaton to glorify Him, because that is our purpose here on this earth, to glorify Him. Dili ingon magpangwapo ta sa atong naong, pero sa iyo man na di kita magpangwapo dito sa gawas. Pagpahibat mo ta sa atong naong. Paanay? Kaya anak ko, dubog kayo. So, pagwapo, kung gusto pagwapo, mas musamot ang gwapo kung guyog kanya. Amen? Okay. It's a lifetime of surrender and commitment. Lifestyle, lifestyle na. Kinahanglan lifestyle na nimo. Ang imong pag-surrender niya, commit niya. Dili lang ingon nga karon buhutan ka, sunod adlaw di na buhutan ka. So, dili anak. Kaysa ako pang ingon, di ka musayaw tsa-tsa. Sa mga tsa-tsa. At sa banti. Niya, usara yung banti buhutan at tas kaduha. Asa may wala na. Di ko gino, sayo pa dito. Duha ang atas ako abanti usara. Kansi gino na rin. Di ba?
Di tam sayong cha-cha. Okay? Muna, nga, kinahanglan na atay commitment just like sa akong migo nga si Tata Usal, kita kailangan itong Tata Usal, na nabi commitment sa pag-alsa ng barbil, ano na natin po sa kitan kung alsa ng migo. Mga po kayo migo. Di ba? Inyo ka mo undang. Okay? Here. King Supander. Sa. Am I counting the cost of following Jesus? So we have to think about following Jesus. So man, 3 T's. 3 T's, not only one T. 3 T's, the time, your talent, and your treasure. Bawag yun na ang isurrender mo. Time mo, you have to devote always to God. Ang daghang time na to, unsa man, kung sa gawas pa mo, kung sa man, pleasure. Ang sa gawas pa, sa wali na kung sa Livingstone, Facebook, Instagram, di ba? Text, kanang nga cellphone, o TikTok, kanang career na to, at ihatag ang ato, i-devote na to atong career. Mo absent ang Domingo, di na takasimba, kaya di pa overtime na sa atong amo. Di ba? Kundi atong family, ingon ang family ni mo, uy, ayaw na sa simbaron, di ba birthday, siguan, mga ligot ang dagat. Di ba? Ang ginana, may tabo. You have to go always to God. Prioritize Him. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And sukli, and all these things shall be added unto you. Di ba? Okay. Third time, the talent. Kung namin mga talent, just like kinsay mo si study, kinsay mo kanta, kinsay mo piano, kinsay mo drums, hatag yung talent nyo. Kung gano'n magkakabaw mo ayong guba, hatag ninyo. Diba? Kung guba mo computer, hatag ninyo. Ayaw mo ikaw na, o muliyo ko na pila. Nang ito tapat, pila birni. Servisyo, kinood, dili, tapatan ng sildo. Diba? Pabiraw nga ako, nag-form ko akta, nag-form ko excerpt, nag-form ko eagles, nag-form ko. Kaya nga no, serbisyong totoo. For the love of God. Hindi mo nang ginawa nga, love your neighbor as you love yourself. So community service, di ba? For the Lord. Dili ingon na, katapat. Alsa. Wait, di mo bukod sa ni Mike? Hila. Anda there. Hila. Hindi katapat. Ayaw mo pag unawa ng sukli. Yung Ginoo rin matag ninyong sukli. Masubra pas inyong haguan. Inyong sakripisyohan. Okay. Comfort. Kung saan mag-comfort. Na mga nindot nga, tugtog na kanya, relax na ka. You have to, come on, to read your Bible. You have to read your Bible. Ayaw mo sigitog. Kung saan yung pagsabot, di ba, sa akong wali itong yagi, if you read your Bible, you are just like touching God, talking to God, understanding Him kung sa iyatag niya ni mo, kung sa instruction niya ni mo, para preparado ta. Di ba? This is a means of communication to Him. So, di ka tapol-tapol. Amen? Hingga sayang lagi, palitas oras, may pagpalitas oras kung magkuhan ko diya sa kung sa buhaton. Mas nindot yung palitas oras ng Bible. Mas dako kang makita. You have to invest everything for Him. Ano? Na kay madawat na crown of glory. Na kay madawat na mga premiums Ginoo. Just like Jesus Christ. Yan di-invest yan kinabuhi. Kamatay siya sa kusala. Tuman yan gusto Ginoo, yan umahan. Saan naman siya ron? He is seated in the right hand of His Father. And He is called as a Redeemer and our Savior. Dako tayo ang premiums Ginoo niya. So kung kita, kung sabihin saan, I will serve together with you with my Father. And yun doon na. Diba? Amen? Amen. Tuhi na tanan, we have to trust and obey whatever nga gisulti nila sa Ginoo, sa Bible. Why? Kay wapa na ang Bible, wapa kalimutan na ang pulong.
John 1:1, di ba? Oo. Inya ang pulong, sa mga pulong, ang naa Ginoo, ang pulong na ang Ginoo. Mismo, tutuhan na ito ng pulong. Okay. Comfort, relationship, and plans. Example, if there is a habit or friendship or a goal holding you back, kamuray mga tubagan na. Kung sa'yo makahold, nag-hold sa inyong tunglingon, nanon di mo kapalo niya. Kamoy mo tubagan na ron, kundi dito spike time. What does carrying my cross means for me today? Sa ako ng ingon, carrying your cross means surrendering your will and to Jesus' will. Ang Jesus' will according to His purpose. Kung sa may, kung na'y purpose ang Ginoo, all things work together for good. Di ba? Kung sa'yo may tabo, for good, yun na. No, yun na. What we tell and see. Amen? So, example, if there is a struggle, pain, or decision, you're holding anto, imong ihatag tanan ni Ginoo. Ang imong nga struggle, kung sa'y struggle nito, plainly, kung sa may nag-preaching na ito, kung sa may mga struggle na ito, itarawan mo, di ba? Mismo, di ba? Akong bisyo may nag-struggle na ito, kung sa'y kinsa nag-persecute na ito, ako na pong bisyo, itarawan mo na itong kinabuhi. Kita may nag-persecute sa akong kauglingon. Kaya inaanad ba sa dito's comfort na itong buwan, di ba? Naanad ka sa akong karaang kinabuhi. So niingon ang Ginoo, take all the whatever nga old self mo, I will put a new self, a new character or new life to you. If you are with me, ingon dito sa 2 Corinthians 5:17, if you are with Jesus, you are a new creation. The old has gone, the new has come. Simply that. Simply of that ka, imong tuuhan siya kay nindot kay resulta. Yeah. Okay, Jesus asking you to surrender something specific. Yes, think about areas you're holding back. A sin, fear, or dream that's not aligned with God's will. I-surrender na sinuot na. Naman tayo mga damgo, surrender na sino. Kay hatagan ka sa iyang gusto. Kanang gustuhan dili para niya, kundi para nindot nimo, para mahimo kang testimony niya o magamit ka para niya for His glory. Kuha ninyo? Ako, pag-surrender na po, nagbahay ko, di ba? Iya pong itagal mga something good na makasulti po ko nga maayo nindot yung galing Ginoo. Glorifying Him. Kay nindot na resulta sa ako mag-surrender niya. Amen? Am I willing to follow Jesus no matter the cost? Jesus wants you, you're all, not just a part. Are you willing to forgive? Serve, or step out in the faith? Kaburin mo ito Kumagana ninyo. What does radical obedience look like in my life? Radical obedience is trusting God even when it's hard or unclear. Unclear kay what na ito makita, di na ito makita ang future. But we see God is working on us. Diba? He is in control. He is a sovereign God. Everything iyang i-intervene. Kung unsay bati nimo iyang ilisdan. Diba? Kay nagplan kung siya not to harm us. Kuha ninyo? Everything is good. So, application, carry your cross. Following Jesus means sacrifice and surrender. Count the cost. Think about the following Jesus cost. Your time, comfort, relationship, surrender all. Jesus wants your all, not just a part. Dili 50-50. Because you cannot serve two masters. Two masters, di ba? Kay, ang tendensya na, mutambok, liwag. Kaya nagiging figure. No? So, usara yun ang atong master. Ang tag-iya rin ang figure. Ang tag-iya sa itong kinabuhi, dili ang yawa. Nung duminan ninyo, dili ang kalibutan. Kundi ang Ginoo. Amen? So, conclusion, you've heard the call. Tungog na mo karon. Nga tawag ang Ginoo na to that we have to follow Him. Radical obedience, whatever the cost. To follow Jesus radically, you're counting the cost. Jesus is very worth it. Akong underline na niya, akong i-bold kay Indote. Basa tanan. Go! He is with you in the surrender, in the sacrifice, and the victory. Keep going, keep trusting, and keep following.
Kinsay ko yung nato, musurrender ta, musacrifice ta, mubikuhan ka na sa atong Victoria. Kani, pagdayon ta, kinsay musurrender na nato. Right. Dili ta pasagdan. Amen. Naasa po yung nato. Atong footprints of the sun, di ba? Atong naluya na siya, naglakaw, ingon pa din siya na, Lord, what ang magkakuyong na to? Yung mo na mong bisangdan. Ingon Jesus Christ, sayo ka. Pagkaluya niyo, pagkakuyang mo, ako niya sa inyo. Di ba? Diyan sa tika, gibutan kita dito. Di ba, naman na sa akong mali? Ipasan ka na po. E pinangga ka na po. He's with you. Jesus has your back. He's with you. Siya nagpo-support mo. Friend yung ba? Do you trust me? Ito bahala nyo. Diba? Ako bahala nyo. Daghan kami na, di ba? Mga tao, musalig mo nila musulti na ito. Ako bahala nyo. Okay. Nanda. Labi na ang Ginoo na to, sa liga na to. Amen? Amen. Di mamakak ang Ginoo. Ang tao mamakak. Iladon ta. Ako bahala nyo. Ikabot ito, dakpan daw. Bawal. Liga pa baho. Oh. Pero ang Ginoo, magpalansang siguro sila. He's in control. Think of it like having a best friend who always there for you. So good karon, kung na may BFF sa gawas, so good karon, inyo nang ihatag ninyo inyong BFF ni Kinsa? Lord Jesus. Kaya mutubag yun na siya nimo sa panginahangan. Para kang nakasandal sa pader. He make ways. Pero bangko ta na no? You're in good hands. Di ba? Oh. Kung isalig ka sa mga pangasulti sa bangko, mas musalig ka aning Ginoo na to. Amen? Okay. Kali, basahin na to. Go! Go out there and live for Him, empowered by His Spirit. So, I hope na-encourage mo sa iyang pulong, ha? Dili ni akong pulong. Amen? Dili ni kapitulo bab, versikulo laway. Ha? Iyan yung pulong ng istorya ninyo. Amen? Swerte na kayo ta, kinistoryahan tas Ginoo kada adlaw. Ha? Gigaydan na niya kada adlaw. Ha? Swerte na kayo na, kay dili na ta magpangapa. Kung sa unang ngit kayo, di kita kung sa future na to, pero karon kay bawo ka future na to, ipuyog ka niya. Amen? Amen. So, all out ta niya. All out. Paldo mag yung kaniya. All out ta niya, di? All out. Hindi, go! All out ta niya? All out. Amen. Sige, magpapakantong po yun. So, ako na. Father in heaven, thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, that you inspire us. Thank you, Lord, that you make us understand. I pray, Father God, na sa ilang kasing-kasing sa tagsa, nakasabot yun sila. Dili lang imin-imin, dili lang tando-tando. This is not a casual thing. It is not a obligation. It is not pakulo lang or unsa lang pakita sa mga tao, kundi we have to commit, we have to say amen, that's true, na nakasabot yun na-encourage yun na. Father God, I pray, Father God, that the people here praying na edify sa imong pulong. This is not my word, Father God. This is your word. So thank you so much, Father God. Give us the full trust nimo, Father God, and a big faith nimo. We rely on you sa mong kinabuhi. Matinud-anon kung tamin na mo follow nimo, Father God. Kung napagyoy, mag-50-50 niya, kamo na'y mag-deal. Lord, ikaw na mag-deal kaniya. I know, ikaw makapahumog siyang kasing-kasing kung pinilit hindi mo siya. Lord God, we know we are here to be bold, to being a good follower or a good son. Nimo, imuming idad in his house of hope para makatun, maklaro ang among pananaw sa among kinabuhi. Thank you, Lord. Imuming itagal paglaw ng kadaugan. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen.
daw katanan.